banal na salita ng ating mahal na Panginoon na ito po dadalhin po natin beloved preacher, Juju Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother General. Mahal. Pagpalain po ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid po nating tapat na nagbibigay sa gawain ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sumagana po sa ating lahat. Ay po sama-samang manalangin, minamahal sa oras nito, langisan ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, mahal na Panginoon, kami nagpupuri, nagluluwalhati, sumasamba, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Isang dakilang biyaya para po sa amin na kami yung tipunin, buklurin ng iyong dakilang pag-ibig upang sama-sama kaming magbigay papurit, magpasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala na iyong kinaloob sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, ngunit salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat ang aming inaalay sa iyo. Sa oras nito, mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Mag-iibang lingkod, tunay na saga ng akin, wala pa akong magagawa. Anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Minamahal, malakas na palakpak ang ating ibigay sa ating buhay na Diyos. Sabi ng Biblia, clap your hands, holy people, and shout unto God with the voice of triumph. Amen. At ito pong ipalakpak ang ating mga kamay at ay po'y sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay. Pagkat ang tagumpay ay ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Kagaya ng awitin ng ating beloved finest choir, Jesus never fails. Amen? Hindi po mga minamahal, bibiguin tayo ng mahal na Panginoon sapagkat sa lahat ng laban ng Diyos, mga minamahal, ay inari po niya ang tagumpay. Kagaya po sa atin ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, minamahal, aking po munang pinapaabot ang papuri at pagsamba, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist, Will Distrad Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always, minamahal, beloved children, whole blessed Almeda family, and we always cherish the blessed teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, maminamahal at pleasant afternoon po sa aking mga beloved co-preachers, beloved co-workers, at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, ating pong mga mag-aawit, all our beloved musician, sa lahat po ng ating mga webcast viewers po, mga minamahal. At bago ko po makalimutan, happy and blessed 23rd Victorious Talipaw Peace Mission po, mga minamahal. Sa araw na ito, isang dakilang tagumpay ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon mula nang umakyat ang ating mahal na pastor hanggang sila po ay nakababa, mga minamahal. Tunay na ipinakita ng mahal na Panginoon ng mga taong nagtitiwala sa Kanya kailanman ay hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay ni Diyos, lahat po ng ating mga webcast viewers, mga minamahal, mga OFWs nating mga kapatiran in abroad, sa lahat ng naabot ng programang ito, mga minamahal, orador ng gawain ito, mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa inyo pong lahat. At tayo na po, minamahal, ay dumako na po sa sunod na bahagi ng ating banal na gawain sapagkat ang ating oras ay 20 minutes na lang, 3:00 na. Amen. Siguro aabutin tayo ng 6:00 ngayon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Sabi ng iba, wag naman Brad, mahapunan na kaming umuwi. Hindi po, mga minamahal. Pag sumikapan po nating mapaaga yung ating mga minamahal pagtatapos. Ating pong handang, ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat minamahal, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, confessing the Lord before men. Confessing the Lord before man. Yung ipakilala natin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng tao.
Alam po ninyo mga minamahal, one of our individual mission is confessing the Lord before men. Ito po yung ating individual na mission. Mission ko, mission mo, mission nating lahat mga minamahal, ang ipakilala, ipaalam, ipabatid, ipangaral, amen, ibahagi ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko sa lahat ng dako. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kagaya ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo, he was apostles to the Gentiles. Amen? Siya po ay apostoles para sa mga hintel. Nangangaral po siya sa mga minamahal hintel. At ang sabi ng Biblia, one time, habang si Apostol Pablo ay nangangaral, napunta po siya sa isang lugar ng Athena, mga minamahal, ang lugar ng Athena. Ang mga tao doon, mga minamahal ko, ay busy sa pagtuklas ng maraming mga bagay. Abala sila sa pagtuklas ng maraming bagay. Kaya't nung pumasok, mga minamahal si Apostol Pablo, mga minamahal ko sa ganghaan, mga minamahal sa syudad ng Athena, nakita po niya na marami silang mga graven image, mga estatwa na nakatayo left and right, mga minamahal, ng kanila pong daanan. Ngunit nung siya po ay nasa dulo na, meron po siyang napansin doon na isa pong mga minamahal lugar na wala pong mga minamahal graven image na nakatayo, wala pong estatwa. Pero yung kanyang mga dinaanan, may mga estatwa po na nakatayo. Pero yung nabubukod tangi, yung lalagyan na yon, walang nakalagay na estatwa. Ngunit may nakasulat na pangalan, mga minamahal. Yung po yung nakasulat doon, mga minamahal, to the God that we don't know, sa Diyos na hindi namin kilala. Amen? Yun po yung nakasulat doon, Diyos na hindi namin kilala. At sabi ni Apostol Pablo, itong Diyos na ito na hindi ninyo kilala, ito ang Diyos na ipapakilala ko sa inyo. Walang iba kundi ito si Kristo na namatay at nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay, sapagkat ang Diyos na ito ay hindi Diyos ng mga patay, kundi siya Diyos ng mga buhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Our individual duties, our individual mission is confessing the Lord before men. Huwag nating ikahiya. Amen. Ang ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Huwag nating ikahiya na ibahagi ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa ating mga buhay. Libre natin itong tinanggap, mga minamahal. Walang bayad na pinagpala ka ng Diyos. Walang bayad na binago ng Diyos ang buhay mo. Walang bayad na pinagaling ng Panginoon ang karamdaman mo. Ang kapayapaan, ang kagalakan, mga minamahal, na naghahari sa puso mo at sa isip mo, yan ay libre at walang bayad. Kaya't nararapat na ibahagi natin ang salita, ang kabutihan ng Panginoon na ito'y tinanggap natin ng libre, ibabahagi din naman natin ito ng libre sa ating minamahal na mga kababayan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Unang talata, basahin po natin from the book of Matthew, chapter 10, verse 32 up to verse 33. Kindly sa ating mga beloved Bible reader. Amen. From the book of Matthew, chapter 10, verse 32 to verse 33. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father, which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father, which is in heaven. Aklat ng Mateo, Kabanata 10, talata po ay 32 hanggang 33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang Diyos mo ang magpaunawa sa atin ng kanyang mga banal na salita. Sabi ng verse 32 from the book of Matthew, chapter 10, sabi ng Biblia, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. So 33, but whosoever shall deny me
before men, him will also deny before my Father which is in heaven. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapat ang sino man sa aking magkaila sa harap ng mga tao ay ikakaila ko din naman siya sa harapan ng aking Ama na naandoon sa langit. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Means to say, napakahalaga na ibahagi natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na we are facing on the last days. Tayo po'y nasa huling mga araw na, mga minamahal. Kailangan nating ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya't puspusan po ang ating pagkukursada sa ating live streaming, sa ating Miracle Hour, mga Bible study, sa loob ng kulungan, sa labas ng kulungan. Mga minamahal, maging sa mga kabundukan ay pinapangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, if my name lifted up, I will draw all men unto me. Kapag itaas natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ilalapit niya ang maraming mga tao sa Kanya. If my name lifted up, everybody shout, praise the Lord. If my name lifted up, I will draw all men unto me. Kapag itaas natin ang pangalan ng mahal na Panginoon sa magitan ng mga kursada, sa magitan ng mga Bible study, sa magitan mga minamahal ng mga paghahayo, sa magitan ng personal, mga minamahal nating pakikipag-usap sa ating mga kaibigan, sa ating ka-office mate, sa ating mga ka-schoolmate, sa ating kapwa, mga minamahal, o sa mga taong ating nakakasalamuha araw-araw, sabi ng banal na Biblia, we need to confess the Lord before men. Sabihin natin sa maraming mga tao kung gaano kabuti ang Diyos na ating nakilala, kung gaano tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil minsan, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para makapag-share, makapangaral ng salita ng mahal na Panginoon, pero sometimes sinasayang natin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamal, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman yung tipong hindi mo ikinahihiya yung pagiging born again. Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating ikahiya ang pagiging anak ng Diyos. Huwag nating ikahiya ang pagiging born again. Bakit? Ang born again lang ang makakapasok sa langit. Sabi ng Biblia, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Kapag ang tao ay hindi magpakataong muli, ang ibig sabihin, talikuran ang lahat ng iyong maruruming mga lakad at ikaw ay mamuhay katulad ng bagong nilalang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka makakapasok ng langit. Ang born again lang ang makakapasok sa langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mong ikahiya ang pagiging born again. Huwag mong ikahiya ang pagiging anak ng Diyos. Huwag mong ikahiya ang pagiging mananampalataya. Sapagkat sabi ng Biblia, kapag ikahiya mo na ikaw ay anak ng Diyos, kapag ikahiya mo na ikaw ay born again, kapag ikahiya mo na ikaw ay mananampalataya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa harapan ng Ama, ikakahiya ka rin niya. Ipagkakaila ka rin niya. Everybody shout, praise the Lord. Sa verse 33, datapwat sino mang sa aking magkaila sa harapan ng tao ay ikakaila ko din naman siya sa harapan ng aking Ama. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko yan siya kilala. Amen? Kaya kasabi ng Biblia, marami ang tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon. Amen? Ngundi hindi lahat, mga minamahal ko, ay makakapasok ng langit sapagkat sila hindi kilala ng ating mahal na Panginoon. Sasabihin ng mahal na Panginoon, umalis ka sa aking harapan, kayong mga taong lapastangan. Sapagkat kapag hindi mo kinikilala ang mahal na Panginoon, hindi mo ibinibahagi ang salita ng Diyos sa iyong kaibigan, hindi mo ibinabahagi ang salita ng Panginoon sa iyong mga kakilala, hindi mo ibinabahagi ang salita ng Panginoon sa iyong mga ka-office mate, sa mga taong nakakasalamuha mo araw-araw, mga minamahal, sabi ng Biblia, magiging sagutin natin ang kanilang mga kaluluwa. Sisingilin ng Panginoon sa ating mga kamay ang kanilang mga dugo kapag hindi natin ipangaral ang Ebanghelyo, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag yan ay mamatay, amen, at hindi natin napangaralan ng salita ng ating mahal na Panginoon, magiging sagutin natin
ang kanilang mga kaluluwa. Kaya nga ang turo at aral ng mga pastor ay magkrusada tayo ng magkrusada sapagkat ang mga tao mabigyan natin ng leaflets, makarinig ng mga sounding, makabasa mga minamahal ko ng ating mga streamers, wala na po tayong sagutin, minamahal ko sa kanila. Bakit? Mga minamahal, ipinangaral natin. Tayo po yung bigay na ng mga imbitasyon upang sila'y dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon at makilala nila ang Diyos na ating nakilala na siyang nagbago ng ating buhay, nagpagaling ng ating mga karamdaman at naglutas ng ating mga problema. Malakas na palakpak. Para sa ating mahal na Panginoon, we need to confess the Lord before men. Huwag mong ikahiya, huwag mong ikatakot ang ipangaral, ang salita ng mahal na Panginoon, lalong-lalo na sa mga taong malalapit sa iyo, sa mga loved ones mo, mga minamahal. Ang langit ay hindi lamang po para sa atin. Ang langit ay para sa lahat, mga minamahal. Huwag tayong maging makasarili. Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating sarilihin ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Ibahagi natin ito sa mga dukha. Ibahagi natin ito sa mga taong wala ng pag-asa, mga batbat na mga problema at iba't ibang mga suliranin. Baka sakaling sila po'y bigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makilala nila ang ating mahal na Panginoon na siyang ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. What is the reason why we need confessing the Lord before men? Bakit po natin kailangang ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon? Kagaya ng sinabi ko kanina, unang-una upang hindi natin maging sagutin ang kanilang mga kaluluwa, upang hindi singilin sa ating mga kamay ang kanilang mga dugo, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, go to the Word and preach the gospel. Those who believe and baptized shall be saved. Those who believe it not shall be damned. Humayo kayo. Mga minamahal, ito'y direktang utos ng mahal na Panginoon. Each in every one of us, individual na utos ng mahal na Panginoon, na tayo po'y humayo at sa ating paghayo, mga minamahal, dala natin ang mabuting balita. Dala natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. At ito'y ipapangaral natin sa maraming dako. Ang sinumang manampalataya, amen, mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Jesus, sila'y maliligtas. Ngunit ang sino mang tatanggi, sa sino mang i-reject nilang salita ng mahal na Panginoon, sila'y hahatulan ng salot ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, mga minamahal, you have not chosen me, but I have chosen you. Sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Everybody shout, praise the Lord. Kundi ang Diyos ang pumili sa iyo. Ang Diyos ang pumili sa akin. Ang Diyos ang tumawag sa akin. Ang Diyos ang pumili sa akin. Gayon din sa iyo. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, and ordain you, amen, not only to choose you, but He ordained you to go and bring forth fruit. Sabi ng Biblia, fruit that remain. Inutusan tayo ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Palakpakan natin ang ating buhay ni Diyos. That is a great privilege, that is great opportunity, na tayo po ay piliin ng Panginoon. Imagine 6.7 billion people around the globe. Amen? 6.7 billion people around the globe. Pero sa dinami-dami ng mga tao sa ibabaw ng lupa, isa ka na tinawag ng Panginoon at idinako ng Diyos sa kaniyang banal na gawain kung saan naandito ang buong katotohanan, naandito ang buhay ni Diyos. Kumikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sa ministeryong ito, hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Diyos ang pumili sa iyo. Imagine, naandoon ka pa sa sinapupunan ng iyong ina. Pinili ka na ng Diyos. Napakasarap pakinggan. Everybody shout, praise the Lord. Sino ba tayo kung iisipin lang? Ano bang meron sa atin para tayo po ay bigyan ng oras, bigyan ng panahon, bigyan ng atensyon ng mahal na Panginoon? Sino ba tayo? Sa barangay nga halos hindi tayo kilala, mga minamahal. Dahil ang iba sa atin halos walang mga pinag-aralan, mahihirap lang, mga pobre lang, mga minamahal. Pero alam po ninyo, God has no respected of person. Hindi niya tinitingnan kung sino ka, hindi niya tinitingnan kung ano ka, hindi niya tinatanaw kung ikaw ay nakapag-aral. Ang mahalaga sa Panginoon, ang puso mo na handang maglingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sino ba tayo kung iisipin lang?
Pero ang Diyos ang pumili sa atin. Nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang. Tayo na po ay pinili na ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Hindi pa tinatag, imagine, mga minamahal, ang pundasyon ng sanlibutan. Ganoon ka makapangyarihan ng Diyos. Pinili ka na ng mahal na Panginoon. Hindi pa magkakilala si lolo at si lola mo. Hindi pa magkakilala si nanay at si tatay mo. Pero pinili ka na ng mahal na Panginoon. Darating ang araw, maglilingkod ka sa Kanya. Darating ang araw, sasambahin mo siya. Amen? At hindi ka taka-taka, before, na hindi pa tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, pinipreserve na tayo ng Diyos. Maraming panganib, pero iningatan ka. Nasa bingit na tayo ng kamatayan, pero iningatan ka ng Panginoon. Ikaw, sana ay mamamatay na dahil nasa matindikang sakit, nasa matindikang disgrasya, pero iningatan ka. Preserve ka ng mahal na Panginoon. Bakit? Isang araw, paglilingkuran mo siya. Isang araw, pupurihin mo siya. Wala po sa ating mga bukabularyo, wala sa ating diary, ni sa ating ambisyon, ni sa ating pangarap na tayo po ay magbo-born again. Amen? Ni sa pangarap, hindi natin pinangarap na mag-born again tayo. Ni sa ambisyon, hindi natin pinangarap na inambisyon na maging born again tayo. Sa totoo lang, ayaw nga natin ng ganitong paglilingkod eh. Amen? Tingnan mo, mga minamahal, pinagtatawanan nga natin ito eh. Amen? Maya-maya, masaya, maya-maya, iiyak. Maya-maya, iiyak, mamaya-maya, tatawa. Iniisip natin siguro itong mga taong ito, maluluwang ang mga tornilyo. Di ba? Ganun na. Bagong dalo pa lang natin, left and right, kaliwat kanan, tingin tayo sa likod, tingin tayo sa harapan, tinitingnan natin mga minamahal, may napupusmos, may umiiyak. Ang expectation natin, ang lalaki ng mga problema ng mga taong ito, not knowing, mga minamahal, sila pala ay lumuluha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kagalakan na nakilala nila ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Habang tumatagal tayong naglilingkod, unti-unti nating naunawaan, mga minamahal, ito pala ang buhay na kinalulugdan ng Diyos. Ito pala ang buhay, mga minamahal, na nais ng ating mahal na Panginoon sa maraming mga tao. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, you have not chosen me, but I have chosen you. Dapat ay mapasalamatan natin ng lubusan ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo hinayaan ng Diyos na maligaw. Hindi tayo hinayaan ng Panginoon na malaso ng maling mga aral, maling katuruan, na ikakapahamak ng ating kaluluwa, bagus tayo po ay espesyal na dinala ng Panginoon sa ministeryong ito upang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. He had chosen you, He has chosen me. Sabi ng Biblia, and ordain you to go and bring forth fruit. Inordinahan ka ng Diyos. Inordinahan ako. Individual sa atin. Meron pong mga minamahal, inordina ng mahal na Panginoon. Yan po yung mga minamahal, utos ng mahal na Panginoon. Ito po individual sa atin. To go and bring forth fruit. Tayo ay humayo at magdala ng bunga. Amen? Meron pong bunga na 9 fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance, and faith. That is 9 fruit of the Spirit. Kabisado niyo po ba yan? Ha? Dapat kabisado natin yan. Everybody shout, praise the Lord. The 9 fruit of the Spirit. Yan ay bunga ng Espiritu Santo. Ngunit yung minimension ng Biblia, mga minamahal, sa John chapter 15, verse 16, hindi po yan fruit of the Spirit. Ang minimension ng Biblia ay individual, mga minamahal na tao na madadala natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Napakahirap na tayo po ay tumatanda na sa iglesia. Amen. Diyan na tayo nagkaanak, diyan na tayo nagkapamilya, diyan na tayo tumanda, pero ni isang bunga wala pa tayong nadadala sa paanan ng mahal na Panginoon. Pagdating ng araw ng pagharap natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tatanungin ng Diyos kung saan ang bunga na iaalay natin sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. Baka matagal ka lang naglilingkod pero wala ka pang naaakay na bunga sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Pag sumikapan mo na bago dumating, mga minamahal, ang araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay makapag-akay tayo
ng mga tao sa banal na paanan ng mahalap. Imagine, yung ganitong dami natin. Every year, magdadala ka lang ng isang bunga. Next year, doble na tayo. Amen? Kahit isa lang ang madala nating bunga sa paanan. Although na napakahirap mag-akay ng mga kaluluwa sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon, pero kailangan nating mag-akay ng mga tao sa paanan ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, the Lord ordained you, the Lord ordained us to go and bring forth fruit. Sabi ng Biblia, fruit that remain. Yung bunga na mananatili. Halimbawa, sabi mo, Brad, may bunga na ako. Pero nasaan ang bunga mo? Natisod, nawala, hindi na dumadalo, hindi na umattend sa gawain. Hindi po counted yun, not counted po yun. Sapagkat ang sabi ng Biblia, fruit that remain. Yung bunga na mananatili. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung may bunga ka na natisod, may bunga ka na hindi na dumadalo, may nadala ka sa gawain ng Panginoon, hindi na nag-worship, hindi mo na nakikita sa church, mga minamahal, hindi na naglilingkod, not counted po, mga minamahal, ang bunga na yan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, fruit that remain, yung bunga na mananatili. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawang reason, bakit natin kailangan mga minamahal, i-confess ang ating mahal na Panginoon before men, mga minamahal, Romans chapter 10 verse 13. Ito po ang sagot, mga minamahal. Pangalawang reason, bakit natin kailangan, mga minamahal, i-confess ang mahal na Panginoon sa lahat ng tao. Amen. Praise the Lord. From the book of Rome, chapter 10, verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Aklat ng Romans, Kabanata J, talata po ay 13. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Ito po yung isang reason bakit natin kailangang ipakilala ang mahal na Panginoon. Dahil kapag makilala nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran, tatawag sila sa mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, teaching them to call upon the name of the Lord. Ang ating tungkulin, mga minamahal, ay sabihin sa kanila ang kabutihan ng mahal na Panginoon at turuan sila, hikayatin silang tumawag sa Diyos sapagkat sabi ng Biblia, whosoever call the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tatawag sa pangalan ng mahal na Panginoon, sila'y maliligtas. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Dati-dati hindi tayo marunong tumawag sa mahal na Panginoon. Kaya tayo po palagi nasa bingit ng panganib, kapahamakan, disgrasya, sakuna, minamahal. Amen? Ngunit nang makilala natin ng Diyos, ilalim ng ministeryong ito, natuto tayong tumawag sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, whosoever call the name of the Lord shall be saved. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumatawag tayong may malinis na puso. Tumatawag tayong matuwid sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya't sa ating pagtawag sa Kanya, tayo po'y nagigipit, nasa gitna tayo ng panganib at kapahamakan. Nakikita natin ang pagliligtas, ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Naalala ko nung bagyo ng Yolanda, meron tayong kapatiran na ang kanilang bahay ay mababa lang. Amen? Yung katabi niyang bahay ay may second floor. Nung nagkaroon na po ng bagyo, tumaas ang tubig. Ang ginawa po ng kanyang pamilya ay umakyat sa Kesame, mga minamahal. Amen? Yung isang brother natin, umakyat sa Kesame. Amen? At alam po ninyo, doon po siya nagtago. At nagulat siya, pagkatapos ng bagyo, humupa ang tubig. Yung tubig, mga minamahal, lampas sa kanyang bubong. Yung bakat, mga minamahal, patunay na yung tubig lampas sa kanyang bubong. Nakabakat, mga minamahal, doon sa second floor, yung mga minamahal, bakat ng tubig. Kaya't na-confirm niya, mga minamahal, na ang tubig ay mas mataas pa sa kanyang bubong. Ngunit takang-taka siya, doon sa loob ng Kesame, walang tubig, mga minamahal, na pumasok. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Whosoever call the name of the Lord shall be saved. Iningatan siya. Liligtas siya ng mahal na Panginoon. May kapatiran tayo, mga minamahal, nakasagsagan ng bagyo. Siya po'y baguhan pa lang na miyembro sa ating banal na gawain. Bunga ng mga minamahal, nagdaang mga kursada.
At alam po ninyo, mga minamahal, may nangungusap sa kanya habang ang lakas-lakas ng hangin, mga minamahal, dahil yung bagyo ng Yolanda, yung tubig na tatama sa iyo galing sa ulan ay talagang napakasakit. Hindi ka pwedeng maglalakad, gagapang ka, mga minamahal, sa sobrang lakas ng hangin. Just imagine yung lakas ng bagyo ng Yolanda, yung tower, mga minamahal ko, ng TM, yung tower ba ng TM, yan po'y nakabolt sa baba. Hindi niya nabunot yung bolt, ngunit yung buong tower, mga minamahal, ay parang linukot na papel na pabilog. Nung tinaanan namin, mga minamahal, yung tower, parang linukot na papel na pabilog. Ang sabi ko, talagang ubod ng lakas ang bagyong ito, mga minamahal, na dumaan sa amin. Amen. Yung kapatiran natin, kasagsagan ng bagyo, mga minamahal, hinampas ng bagyo yung kanilang bahay, nangungusap ang mahal na Panginoon sa kanya, na lumabas ka sapagkat ang bahay na ito'y masisira, ang bahay na ito'y mawawasak, yan po ay gawa lang sa mga light materials. Narinig niya yung boses, lumabas siya, mga minamahal. Paglabas niya, wala po siyang makita sa labas. Zero visibility po, mga minamahal. Sa grabing usok, sa grabing ulan, sa grabing hangin, wala siyang makita sa labas. Mga minamahal, paglabas po niya ng bahay, tumakbo po siya palabas. May inakap po siyang puno, mga minamahal. Amen? Yung inakap niyang puno, mga minamahal, puno ng papaya. Nung lumiwanag na maraming nyug ang tumba, mga minamahal, sa kanyang harapan, mga puno, tumba, mga minamahal, nung makita po niya, ang kanya yakap ay puno lang ng papaya. Siya po'y nagulat, mga minamahal, sabi niya, hala, papaya lang pala yung aking inayakap. Dahil nakakala niya yung nyug, mga minamahal, akala niya yung matibay. What is puno ng papaya, di ba? What is puno ng papaya? Napakarupok, napakadaling matumba. Ngunit nung bagyo na yon, mga minamahal, yung papaya na kanyang inayakap ay iningatan, pinatibay ng ating mahal na Panginoon upang hindi siya mapahamak. Yung mga nyug ay natumba, ngunit ang papaya na kanyang yakap-yakap ay hindi po pinahintulutan ng Panginoon na matumba. Yun po ang sabi ng Biblia, whosoever call the name of the Lord shall be saved. Kapag tayo po'y nasa panganib, tayo po'y nasa kapahamakan, tayo po'y nasa disgrasya, tawagin lang natin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Imagine kung walang nagsabi sa atin ng good tidings, walang nagbalita sa atin kung sino si Kristo, walang nagpaunawa sa atin kung gaano kabuti ang Panginoon, kahit tawag tayo ng tawag sa Diyos, walang Diyos na makikinig sa atin. Sapagkat sabi ng Biblia, we know that God heareth not as sinners, but if as sinners be a worshiper of God, Him He heareth. Kapag ang tao ay makasalanan, tumawag sa Panginoon, mga minamahal, hindi siya pakikinggan ng Diyos. Ngunit kung ang taong ito ay maging mananamba sa Panginoon, ang kanyang panalangin ay pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Maraming panganib, maraming disgrasya, maraming sakuna. Ngunit kapag tumawag tayo sa Diyos, may Diyos, minamahal, na mag-iingat sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Verse 14 and verse 15, kindly following verse, Romans chapter 10. Amen. From the book of Rome, chapter 10, verse 14 to verse 15. How then shall they call on him on whom they have not believed? And how shall they believe on him on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they have been sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach of the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen. Amen. Aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 10, mga talatay 14 hanggang 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalantayanan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kaya nga nasusulat, anumang pagkaganda ng mga paa na yung mga magdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Amen. Amen. Balakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Mayroong 4 na tanong. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia sa verse 14, papaano nga silang magsisitawag sapagkat sa unang talata, sapagkat ang lahat ng magsisitawag sa Panginoon ay maliligtas.
In verse 14, papaano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan at papaano silang magsisisampalataya sa Kanya kung hindi nila napakinggan at papaano nilang mapapakinggan kung walang mangangaral. Amen? So ang conclusion dito, sagutin mo kapatid, sagutin ko, sagutin nating lahat. Kung hindi natin ipapangaral ang salita ng Panginoon, paano sila tatawag kung hindi nila pinapanampalatayanan? Paano sila mananampalataya, mga minamahal, kung hindi nila marinig? Paano nila makikinggan o maririnig ang Ebanghelyo kung walang mangangaral? Paanong mangangaral kung walang mga sinugo? Sino ang sinugo? Sino ang may hawak ng buong katotohanan? Walang iba kundi tayo ng mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Oo, maraming sekta, maraming denominasyon, maraming pastor, maraming iba't ibang miyembro na nangangaral ng salita ng Panginoon. Ngunit ang kanilang pangangaral ay wala sa buong katotohanan. Ang mga kaluluwa ng mga taong ito na malalason ng maling mga turo at maling mga aral, mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Ngunit tayo, na hawak-hawak natin ang totoong Ebanghelyo, nasa atin ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. Tayo ang hayo, tayo ang mangangaral. Isisigaw natin sa maraming dako kung sino si Kristo na ating nakilala. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Isisigaw natin sa maraming dako na ang Diyos nating nakilala, ang totoong Diyos na tagapagligtas, Diyos na may kapangyarihang baguhin ang buhay natin. Paano sila mananampalataya, minamahal, kung hindi nila marinig? Paano nila maririnig kung walang mangangaral? Paanong mangangaral kung walang mga isinugo? Sino ang sinugo ng Diyos? Hindi lang ang mahal na pastor, hindi lang ang mga preacher, hindi lang ang mga manggagawa. Ikaw at ako, tungkulin nating ipangaral ang dakilang Ebanghelyo ng Diyos. Maniwala sila sa hindi, tanggapin nila o hindi ang Ebanghelyo nating ipinapangaral. Wala na tayong magagawa doon. Hindi tayo ang nagliligtas. Hindi tayo ang humihipo. Hindi tayong pumipihit ng puso at isip ng tao. Ang ating mahal na Panginoon, kagaya mo, kung ang Diyos ay hindi naghimala na pinihit ang puso at isip mo, hindi ka tatanggap, hindi ka maglilingkod, kaya pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Lahat tayo'y pinagpala sa lahat ng pinagpala. Bakit? Ang Diyos mismo ang nagbukas ng isip natin. Ang Diyos mismo ang nagbukas ng puso natin. Kaya't lubos nating naunawaan kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't huwag tayong magkibit balikat. Huwag tayong maging sitting pretty lang, mga minamahal. Isipin natin ang kaligtasan ng iba. Paano ang kaligtasan ng nanay mo? Paano ang kaligtasan ng tatay mo? Paano ang kaligtasan ng mga kapatid mo? Ng mga kamag-anak mo? Ng mga mahal mo sa buhay? Ng mga taong nasa iyong paligid? Sa mga taong araw-araw mong nakakasalamuha? Paano ang kanilang kaligtasan kung hindi nila maririnig ang Ebanghelyo at salita ng Panginoon? Hindi sila magkaroon ng pananampalataya, at kapag wala silang pananampalataya, hindi sila tatawag sa Diyos. At kapag hindi sila tumawag sa Diyos, hindi sila maliligtas. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, whosoever call the name of the Lord shall be saved. Talat ng mga minamahal from the book of Matthew, chapter 9, verse 13. Amen, praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 9, verse 13. But go ye and learn what that meaneth, and I will have mercy, and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. Aklat ng Mateo, Kabanata 9, talata po ay 13. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, I need mercy, not sacrifice. Amen? Ang kailangan niya ay habag, hindi ang sakripisyo. Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi mahalaga ang sakripisyo. Pero kung sakripisyo naman tayo ng sakripisyo, ngunit wala naman tayong habag,
sa kaligtasan ng iba. Hindi natin mapalugdan at maluwalhati ang mahal na Panginoon. Ngayong linggo, dumalo kayo. May mga dadaanan kayong tao at mga kaibigan, mga minamahal kapitbahay. Nasabi ba ninyo sa kanila, mga minamahal, na tayo magsimba ngayong linggo? Na-remind ba ninyo sila na kailangan ng ang tao maglingkod upang hindi mapahamak ang kanilang kaluluwa? Yung bawat pagkakataon ay binibigay sa atin ng Panginoon ay wag nating sasayangin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, ang Diyos ay natutuwa, mga minamahal. Ang sabi ng verse 15 ng Romans 10:15, balik po tayo. How beautiful are the feet of them that preach the gospel. Gaano kaganda yung mga paa ng mga taong, mga minamahal, naghahayag ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Kinalulugdan. Naalala ko, isang kapatiran natin, mga minamahal, beloved brother Bert Inceso, sa dako ng Maynila. Ang kanyang trabaho ay magmamais po siya. Mga minamahal, sa kanyang pagtinda ng mais, dalawang lata, ng malaking lata ang kanyang dala. Yung isa ay lutuan niya ng mais, yung isa ay punong-puno ng tubig. Every time siya po'y nagtitinda ng mais, may dala po siyang leaflets. Grabing pag-ibig, grabing pagmamahal. Habag ang nadarama ng kanyang puso para sa kaligtasan ng iba. Hindi niya kilala, hindi niya kaibigan, hindi niya kamag-anak. Pero every time na may pagkakataon siya, habang nagtitinda siya ng mais, binibigyan niya ng leaflets yung kanyang kausap, hinahayagan niya ng salita ng Panginoon. Kapag tumanggap sa Diyos, mga minamahal, binabautismuhan niya mismo doon sa malaking lata na puno ng tubig. Yung tao na yung tumatanggap sa Panginoon, nagpapabautismo, dumadalo sa gawain, nagpapatotoo. Ang sabi niya, ako'y nabautismuhan nung magmamais doon sa loob ng lata, mga minamahal. Kaya naman, yung ating minamahal na kapatid, naging soul winner siya, mga minamahal. Kahit saan siya pumunta, sa bus, hindi niya kinakahiya ang mahal na Panginoon. Nasa jeep siya, hindi niya kinakahiya ang mahal na Panginoon. Kahit nasaan siyang dako, hindi niya kinakahiya ang mahal na Panginoon. Umabot po, sabi niya, Brad, kung bibilangin ko ang aking bunga, aabot ng 2,000. Yung kanyang bunga, minamahal. Amen? 2,000 yung kanyang bunga. Imagine, kung hindi ganoon kadami yung bunga niya sa loob ng church, yung kanyang anak, mga minamahal, nag-iisa niyang anak, tuwing Pasko, mga minamahal, umaabot ng sobra 30,000 hanggang 40,000 yung pamasko, sapagkat yung mga bunga niya, binibigyan yung kanyang anak. Amen? Kaya umaabot yung ipon ng bata, 30,000, 40,000. Pamasko lang yon, mga minamahal. Dahil nahihipo yung kanyang mga bunga, binibigyan yung kanyang mga anak. Nung siya po ay namatay po siya, minamahal, sa kanyang lamay, ang daming biscuits, nakalata ng mga biscuits, abot hanggang Kesame. Sabi nga nung isang kapatiran, parang tindahan naman ito ng biscuits yung lamay mo, Brad. Amen? Yung lamay ng sweetheart mo, beloved sister, parang tindahan ng biscuits. Dahil bawat bunga na pupunta doon, mga minamahal, na akay na sa gawain, may dalang biscuits. Kaya yung kanyang mga minamahal punerarya, kwarto doon sa punerarya, punong-puno ng biscuits. Sa dami ng bunga na kanyang, nalulugod ang mahal na Panginoon. Every time na magdadala tayo ng bunga sa paanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, marami nating mga kasalanan ay pinapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinatakpan, mga minamahal, sa magitan ng ating pagdala ng bunga, lahat ng ating kalikuan, ang ating mga kasalanan ay tinatakpan sa tuwing tayo po ay nagdadala, nag-aakay ng bunga sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa verse 13 from the book of Matthew chapter 9, ang sabi ng Biblia, "But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but the sinners to repentance." In verse 13, datapat magsihayo kayo. At inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. I need mercy. Gusto ng Panginoon yung habag, yung awa. Amen. Para sa kaligtasan ng iba. Kagaya ng sinabi ko, ang langit ay hindi lang atin minamahal. Huwag kang maging makasarili. Isipin mo ang kapakanan ng iba. Isipin mo ang kaligtasan ng iba. Kagaya ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Mga minamahal, nagkaroon ng matinding sampalang bansa ng Pilipinas dahil po sa hostage crisis, mga minamahal. Year 2000, imagine 27 sipatan hostages ang hinostage ng mga Abu Sayyaf. Malaking sampal sa bansa ng Pilipinas.
Within 3 months, nagkaroon ng negotiation si Abentahado, isang negotiator ng government, nakikipag-negotiate sa mga Abu Sayyaf para lamang palayain yung 27 sipadan hostages. Pero within 3 months, wala pong development yung pakikipag-negotiate ni Abentahado doon sa mga Abu Sayyaf. Lalong lumalala, lalong umiinit ang tensyon, lalong nagagalit ang mga Abu Sayyaf. Dahil 27 sipadan hostage, mga minamahal 1,000,000 bawat ulo ang hinihingi, minamahal ng mga Abu Sayyaf. Everybody shout, praise the Lord. 3 months, walang improvement, walang development ang negotiation ng government. Nakita ng mga pastor, it's getting worse ng situation. Ang mga pastor, mga minamahal, kinakausap ng mahal na Panginoon na umakyat sa bundok ng Talipa, Hulusulo. Ang mga pastor kailanman ay hindi hakbang ng saganang kanya lang. Yun ay utos ng mahal na Panginoon na umakyat siya sa bundok ng Talipa, Hulusulo. Ang mga pastor, ang kanyang pag-ibig ay sakdal sa Diyos. Because perfect love casts all fears. Ang perpekto ang pag-ibig mo sa Panginoon, walang takot, walang bahid ng takot sa iyong puso kapag perpekto ang pag-ibig mo sa Panginoon. Hindi ka natatakot kahit kanino, hindi ka natatakot kahit anong sitwasyon, hindi ka natatakot kahit anong kalamidad ang iyong kinakaharap dahil perpekto ang puso mo. Ibig sabihin buong puso kang nagtitiwala na kailanman na hindi ka iiwan at pababayaan ng Diyos. Ang puso ng mahal na pastor ay perpekto. Ang kanyang pag-ibig ay perpekto. Kaya't nung siya po'y inutusan ng mahal na Panginoon na umakyat sa Talipa, Hulusulo, although na alam nila na kritikal ang mission na yon, kagaya ng sinabi ng ating beloved brother Henry kanina, that is the island of no return. Isla na hindi ka na makakabalik. Pero alam po ninyo, before, meron pong isang barangay sa Novaliches, Quezon City, ang tawag doon ay Gulod. Yung lugar na yan ay the place of no return. Kapag pumasok ka, mahirapan ka nang makalabas dahil mga ex-convict, mamamatay tao, kriminal ang nasa loob. Ngunit magulat ka sa tapang ng mahal na pastor. Pinasok niya ang Gulod. Alam niya that is the place of no return. Pero ang iniisip ng Panginoon, ng ating mahal na pastor, hindi ang matatapang mga ex-convict na mga tao doon sa barangay ng Gulod. Ang iniisip niya, kailangan niyang maipangaral doon ang salita ng Panginoon. Dahil may mga kaluluwa doon na uhaw at gutom sa salita ng mahal na Panginoon. Pinasok ng mahal na pastor ang barangay ng Gulod. Alam po ninyo, magtaka ka, doon siya mismo sa plaza ng Gulod. Mga minamahal, nangaral, tumayo ang ating mahal na pastor. Nangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil hindi lang pag-ibig ang nasa kanyang puso, kundi nagahari ang habag niya para sa kaligtasan ng marami. Tinitiis ng mahal na pastor ang uhaw. Tinitiis ng mahal na pastor ang gutom. Nag-aayuno ng mahabang araw. Yan ay habag niya para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Yet we are blessed about